Oo, alam nyo ba mga kababayan, ang una nating pag-uusapan ngayon ay itong si General Torre. Mga kababayan, si General Torre po ay sa mga hindi po nakakaalam at mga nakaalam na, maraming salamat. At ito nga ang balita, mga kababayan, na kung saan inalok nga ng bagong posisyon ni PBBM si General Torre. Ngunit mga kababayan, ito po yung nangyari. Saan na ba yun? Ito, radioenquirer.net. Ito po mga kababayan ha. Meron po ako ipapabasa sa inyo. Ayan, radioenquirer.net. Ayan po ha. Kita ha, ebidensya, patunay, pruweba. Basahin ko po. Ayan, probinsya namin sa Quirino. Ayan, awa ng Diyos, mataas hangin pero malakas ulan, di ba? Oo, ito na. Mga kababayan, ex-PNP Chief Nicolas Torre inalok ni Marcos ng bagong pwesto according kay Boying Rimulya. Manila, Philippines, may alok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagong posisyon kay dating PNP Chief Nicolas Torre III ayon sa pahayag ni hindi pala si Boying Rimulya, Interior Secretary Junvic Rimulya nitong Martes. Aniya, bahala na si Torre kung ikonsidera niyang tanggapin o tatanggihan niya ang alok ng punong ehekutibo or ang presidente. Hindi tinukoy ang alok na bagong trabaho kay Torre. Inalis sa pwesto si Torre matapos lamang ng mahigit isang isang buwan lang ba sa pwesto. Nicolas Torre pinapalitan sa pwesto ng opisyal na inalis niya. Nilinaw din ni Rimulya na walang anumang kinakaharap na reklamo o kaso si Torre. Idiniin ng kalihim na ang pagtatalaga at pagsisibak sa hepe ng pambansang pulisya ay saklaw ng kapangyarihan ng Pangulo. Sinabi din ni Rimulya na anumang araw ngayong linggo ay mapupulong ang pamunuan ng National Police or National Police Commission o NAPOLCOM para pag-usapan ang hawak ng ranggong 4-star general ni Torre. Ang naturang ranggo ay hawak dapat ng hepe ng pambansang pulisya at naipapasa lamang ito kapag nagre-retiro o nagbibitiw sa pwesto ang may hawak nito. Yan po ang sabi. So ibig sabihin mga kababayan, hindi po si General Torre nag-resign. At pangalawa, hindi po siya nag-retired. No? Magkaiba ang resign, magkaiba ang retired. No? Yung nagre-retire, nagre-retiro bilang pulis at nagre-resign sa kanyang pwesto. Hindi po siya nag-resign bilang pulis, hindi din po siya nagre-retiro para magpahinga. So sa madaling salita mga kababayan, balik na po sa serbisyo si General Torre. Ngayon mga kababayan, hindi nyo ba napansin na parang itong inalok ni PBBM kay General Torre ay parang kakaiba? Bakit? Napansin nyo na nung tinanggap at babalik na di umano sa pwesto or sa serbisyo si General Torre, ay bigla lang namang nagkaroon ng warrant si Bato. Ma'am Cecilia Calaramo, maraming salamat po ma'am sa iyong super sticker. No? Thank you so much. Hindi ba kayo nagtaka mga kababayan ng pagbalik ni General Torre ay nagkaroon din ng warrant si Bato? Suspended lang po kasi siya. Actually, hindi po siya suspended. Siya po ay leave. No? Parang nag-leave lang po siya ang tawag sa kanya. So mga kababayan, huwag maingay. Sabi ni Ma'am Livy Soriano. Alam nyo, mga kababayan, parang naramdam ko talaga si General Torre talaga ang mag-aresto kay Bato. Kasi napapansin nyo, sakto ang pagbalik ni General Torre kung saan sinabi naman ni Boying Rimulya Ombudsman na nandyan na ang warrant ni Bato. So ibig sabihin, hindi kaya si General Torre ang mag-aaresto kay Bato. Nako, nagtatanong lang po Nako. Ay, Diyos mio Marimar, mga kababayan. So ito po mga kababayan, pakinggan po natin mismo kay Attorney Enzo Recto na siya din po mismo nagre-react dito na balik na sa serbisyo. Ano ang plano niya? May plano nga ba siya sa politika? Malalaman natin yan sa October 31. Yan ang katapusan ng kanyang live. Pinayagan siyang makapag-live ng matagal-tagal. Pero sa October 31, balik na siya. Malalaman natin ngayon ano ng plano ni General Torre. Balik na si
Si General Torre, balik na. Ang haba nung leave niya eh. Pero sa October 31, tapos na yung leave niya. Ang aabangan ngayon, ano bang magiging desisyon niya? Ano na ba siya? Retire na ba siya ng maaga? Or tuloy pa rin siya sa serbisyo? Tanong ang plano niya, may plano nga ba siya sa politika? Malalaman natin yan sa October 31. Yan ang Nako, hala mga kababayan. At according sa aking mga Tweety birds. According sa aking mga Tweety birds, parang meron daw isang politician na magkukubkub ng lupa. 'Di ba? Merong isang politician na magkukubkub ng lupa at magdi-disguise. Mga kababayan. Naku, Diyos mio Marimar. Yung mga ganyang gawain, mga kababayan, hindi na yan lumang tugtugin yan. Mga kababayan, yung magdi-disguise. Ito, sa totoo lang mga kababayan, naalala ko na naman ang mga usaping ito na, alam niyo yung ganito, kahit mag-wig ka ba to, kilala ka pa rin. Oo. Kahit mag-wig si Bato, kilala ka pa rin ni Torre. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, hindi ko lang alam o hindi ko lang sure kung kung si General Torre ba talaga ang aaresto kay Bato. Ang sabi nga, balik serbisyo na siya. So, meron daw inalok si PBBM sa kanya na medyo mahirap, mga kababayan. Actually, mga kababayan ay, kamukha mo Ken si Bato. Kailan ko ba naging kamukha yan si Bato? Hindi ko kamukha yan. Mr. Trillanes! You made my day, Mr. Trillanes. Ngal ka na ngal dyan. ICC ka na ICC. Samahan mo pa ako. Samahan mo pa ako, Mr. Trillanes. Ngak ka na ngak dyan. Ito, actually, mga kababayan, balik tayo sa usapin kay General Torre. Actually, ito po gusto ko pong ipaalala sa inyo na mismong si UC Claire Castro. Ayan, UC Claire Castro, mga kababayan, ay sinabi niya na may alok, si PBBM kay Torre. Ngunit, hindi nga nila sinasabi. Walang wala to, pares! Sa totoo lang kasi isa ka ba sa humihingi? Sana mas magbukas na. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang Ito mga kababayan, wait lang. Castro to Torre. Kasi mga kababayan, in-explain po yan. Sa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dalawa yung nagsalita recently, yung anak po niya na tawag niya pa rin doon ay kidnapping. Tapos ang dating kalihim ng panahon niya na si Teddy Boy Locsin sinasabi. General, medyo nabawasan ba yung stress yun? Siyempre, kahit paano, nawala yung spotlight. Noon dati, nakaupo kayo sa posisyon. Nako, wala na kayong ginawang tama eh. Habang sinasalat, galit na ang mga tao sa korupsyon. Sawang-sawa na rin tayo sa mga panlilinlang. Bukas sa mga rally, ipakita natin ang lakas ng taong bayan at gawin natin itong maingat, responsable at mapayapa. Ating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan, kundi sa pagkakaisa. Ito po si General Nicolas Torre III. Kasama nyo, laban sa korupsyon at pang-aapi. Nako, ramdam ko mga kababayan itong sinasabi ni General Torre na to. Ramdam ko. Yung pagkakaalam ko ito, meron siyang advocacy na anti-corruption. Anti-corruption. Hindi ba kaya ilalagay siya katulad sa posisyon ni Greco Belgica noon? Parang anti-corruption czar, mga kababayan. Hindi ko lang sure kung anong posisyon ang ilalagay kay General Torre sa Malacanang. Pero ang sabi nga, balik na daw si General Torre sa serbisyo.
So mga kababayan, kung naalala nyo, dapat ganyan, magkaisa sa ikakaunlad ng ating bansa. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, ramdam ko parang si General Torre yata ay ilalagay sa, ano tawag dito? Sa anti-corruption czar. Parang ganun, kung naalala ninyo, di ba may ganyan, anti-corruption czar? Parang si Greco Bilgeca, no? Ngayon, kung sakali man na ilagay si General Torre sa anti-corruption czar, nako, malamang sa malamang, no? Or di kaya, hindi ba kaya, dalawa lang naman to mga kababayan Dalawa lang. Kasi tayo nga, nagulat tayo mga kababayan kung saan galing ni PBBM itong tawag dito, pagbuo ng ICI. 'Di ba? Kasi mga kababayan, sa panahon ni Apo Lakay, ito I will tell you frankly sa panahon ni Apo Lakay, si Apo Lakay maraming batas na ginawa, no? Pagkakaalam ko, si Apo Lakay, napakarami po niyang ginawang batas kasi 'di ba dati ang Congress is assemblyman, Assemblyman ang tawag niyan. Hanggang sa nag-level up, naging congressman. 'Di ba? So marami din siyang batas na ginagawa, pati yung mga 13-month pay, yung mga kung ano-ano, 'di ba? Tapos ngayon mga kababayan, nagulat din po tayo na merong ICI. So saan kumukuha si PBBM ng 'di ba? Tawag doon, saan siya kumukuha ng paraan or pamamaraan na makabuo siya ng ganyan. Yan ang sinasabi nila na weak leader daw si Marcos. Pero ilan ng presidenteng dumaan, si Marcos pa lang nakaisip ng ganyan na bumuo ng ICI. Na which is, 'di ba? Na which is mga kababayan, pumunta ang taga-Amerika at parang inalam niya kung ano ang rules ng ICI, ano ang function ng ICI. Kung naalala ninyo, parang ano ata ng US yon, 'di ba? Hindi ko alam kung ano ang rule niya sa US na pumunta sa Pilipinas tapos dumiretso sa ICI. Parang inalam niya kung ano ang function, kung paano binuo, paano nagawa at saan kumuha si PBBM ng kopyahan or kinopya ni BBM. Pero pagkakaalam ko, si PBBM lang po ang nakaisip niyan, no? Sa madaling salita mga kababayan, ang mga Marcoses talaga, hindi sila yung, alam niyo pag nakaupo sila, uupo lang, di ba? Ang mga Marcos kasi habang nakaupo, napapansin ko nagbabasa ng libro, di ba? So sa totoo lang, sa mga hindi po nakakaalam at sa mga kaidaran ko, si Pangulong Bongbong Marcos po ang nakakagawa ng mga komisyon. No? Marami po siyang ginagawang komisyon sa Pilipinas habang siya ang nanunungkulang presidente noon. So ngayon mga kababayan, ultimo ang Amerika parang pumunta sa Philippines at parang gagaya na tinatawag na ICI or Independent Commission for Infrastructure Investigation. Parang ganyan yata, no? So parang ganyan. So ngayon mga kababayan, hindi natin alam kung ano ang bubuuhing ahensya ni PBBM para ipasok, 'di ba? Dito si si General Torre. Bookworm daw masyado si PBBM Kent, 'di ba? Pinag-aralan nila. Kaya nga 'di ba, Ma'am Arlene Moruliano, kaya napapansin ko parang si PBBM hindi siya kumbaga yung sinabi nila kabaliktaran. Kasi bakit? Kung sa ngayon si Sara lang ang presidente, hindi alam ni Sara kung hindi napasok. Kahit si Digong noon, wala siyang batas na ginawa na katulad kay PBBM na gumawa ng katulad nitong ICI, di ba? Saang bansa at saan galing ito kinuha ni PBBM? Bakit nakabuo siya ng ganyan? Kumbaga sa madaling salita, no, mga kababayan, si PBBM parang IT or intelligence, parang mga IT, 'di ba? Parang nag-aaral sa IT. Kasi bakit?
Sa IT kasi mga kababayan, no? Hindi ba kayo nagtaka na merong Facebook, merong Instagram, merong Twitter, merong YouTube? So sa mga ganyan mga kababayan na bumuo ng isang application or app, no? Meron po yung mga tawag dito, mission and vision. So mahirap po yung ganun na bubuo ka ng ICI na hindi mo alam kung ano ang mission nila, vision nila, ano ang consequences. Kasi mahirap yung ganyan mga kababayan. Bubuo ka ng isang ahensya ng gobyerno na hindi mo alam kung ano ang consequences. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, mahirap kaya bumuo ng isang ganyan na hindi mo malalaman kung ano yung kahinatnan at ano ang patutunguhan ng binuo mo. Diba? Diba mga kababayan? Mahirap yung ganyan eh. Diba? Oh, wait lang po ha mga kababayan kasi parang nag-loading po yata tayo. Mahirap yan mga kababayan. Mahirap kasi bumuo ng isang ahensya ng gobyerno or sangay ng gobyerno, parang CIA. Ganyan, di ba? Mahirap talaga, sa totoo lang mga kababayan. Kaya ngayon, nag-iisip ako, bukod sa ICI na binuo ni PBBM at naglagay nga siya dyan ng mga panauhin, di ba? Ilang panauhin ang nasa ICI, yung members ng ICI. No? So, ngayon, baka bubuo na naman siya ng panibagong ahensya or sangay ng gobyerno na ipasok si General Torre. Kasi meron nga daw si General Torre alok, no? Or inalok si General Torre ni PBBM. Iwan ko lang kung tatanggapin ni General Torre or tatanggihan. So, sa madaling salita, mga kababayan, ito po ang na inuulat or na napapaulat ngayon na si General Torre daw ay bumalik na sa pagsiservisyo sa haba ng kanyang pag-leave. So, ako naman mga kababayan, nagtataka lang din po ako kung babalik si General Torre sa haba ng kanyang pag-leave. Dalawa lang kasi ang pagpipilian yan, mga kababayan. Kung babalik si General Torre sa posisyon, mananatili ang kanyang 4-star general sa kanya once magtrabaho pa siya. So, kasi pag mag-resign siya or magretiro siya, kukunin yung 4-star, ililipat, no? Sa bagong PNP chief. So, sa madaling salita, mga kababayan, hindi pa po nalipat kay Nartates ang 4-star ni General Torre. So, ngayon, sa madaling salita, once na 4-star ka, may kapangyarihan ka pa rin. Para ka pa rin PNP chief. So, sa madaling salita, baka meron tayong aabangan na bubuuhin na naman ni PBBM na panibagong sangay or ahensya or kumbaga parang may tawag niyan mga kababayan eh. Katulad sa ginawa niya sa ICI, no? Baka may panibago na naman siyang buuhin na isang samahan or isang grupo na isang sangay ng gobyerno, katulad yan, di ba? May DPWH, may BIR, may COA, merong customs, may ICI. Baka bubuo na naman siya ng panibago, baka ilagay niya dito parang CIDJ, di ba? Parang CIDJ, parang NBI, parang PNP. So, baka bubuo na naman si PBBM ng panibagong sangay ng gobyerno na, alam niyo, sa totoo lang, mahirap talaga mga kababayan. Buti nga itong ICI na pag-isipan agad ni PBBM yung mga ganyan eh. Kasi bakit? Alam niyo, mahirap bumuo ng isang sangay ng gobyerno na hindi mo alam yung consequences. Kasi kailangan, di ba, bumuo ka ng ganyan, alam mo yung kahinatnan. Kasi mahirap eh. Mahirap talaga sa totoo lang. Kung alam niyo mga kababayan, kung naintindihan niyo yung gusto kong iparating, no, mga branches ng government, kung parang task force, ganyan, di ba? Kung naintindihan niyo lang, kung na-gets niyo yung gusto kong sabihin, mahirap talaga mga kababayan. Sa madaling salita, si PBBM, sa buong mundo, naghahanap ako kung saan ba kinopya ni PBBM yung ICI. Or baka may gagawin na naman siya panibagong task force, saan na naman siya or paano niya na-adapt? Paano niya nakuha at napasok sa isip niya na nakabuo siya ng ganyan? So ibig sabihin mga kababayan, hindi kasi yan pinag-isipan ng 1 buwan, 2 buwan lang eh. No? Ang pagkakaalam ko niyan, si PBBM, hindi pa siguro presidente, nasa isip na niya yan. Kaya nung naging presidente na siya, sunod-sunod na.
Di ba nakapila na yan eh. Ito, nabuo ko na to. So another na naman, bubuo na naman ako ng ganito. So another na naman, bubuo na naman ulit ako ng ganito. For the sake of the Filipino people and para sa ikakaunlad ng ating bansa. Pero, ngayon mga kababayan, hindi ko alam kung ano na naman ang tawag ng isang task force na bubuuhin ni PBBM para sa islat ni General Torre. So, meron nga. Antabayanan natin, no? Hindi ko alam mga kababayan kung ano eh. Kasi yung ICI nga, bigla-bigla na lang tayo, biglang nagkaganyan, nagkaroon ng ICI. Alam nyo, I will tell you frankly mga kababayan, yung bubuo ka ng isang ganyan na annex or branches ng government na parang CIDG, parang NBI, ICI, mahirap po. Kasi bakit? Kailangan pag bumuo ka ng isang ganyan, alam mo yung consequences at may limitasyon yung kanilang bawat function. No? Kasi para kang bumuo ng isang machine para kang gumawa ng electric fan na alam mo kung ilang voltahe lang, ilang kilowatts ang kayang kainin sa loob ng isang araw at ilang araw or ilang oras lang ang itagal niyang gamitin kasi pag nasubrahan sa sabog. Yeah? Or di kaya ilang volts lang ang pwede mong isaksakan para mag-function siya. Hindi pwedeng lumagpas sa ganito, lumagpas sa ganyan. Ganyan kasi mga kababayan, ang ibig kong sabihin. Katulad niyang binuo ni PBBM na ICI. Diba? Kaya, sa totoo lang, meron na namang paparating na bubuuhin. Yeah? Like father, like son. Remember. Yeah? Sa totoo lang mga kababayan, kaya nga, duda ko mga kababayan, hindi ba kaya si General Torre isa sa mga bubuuhin na task force katulad sa pag-iimbestiga dito sa mga korupsyon, katulad kay Villar kung naalala ninyo. Diba sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, bumuo siya ng isang task force para imbestigahan si ganito. At saka napansin ko mga kababayan, no, under the supervision niya ni Apo Lakay. Kaya nga, di ba, Sir Henry Nunez? At saka mga kababayan, ito lang ang aking naiisip na si General Torre, nakilala po natin, no? Nakilala po natin kung paano siya gumalaw, paano siya kumilos, paano siya nakilala. Yeah? Yung hinuli si Kibuloy, kinubkob yung lupa. Wala pang nakakagawa niyan, mga kababayan, dito sa ating bansa. Kung si Ramos noon magaling sa taktika ng gera, yung paglagay ng ilang batalyon dito, ilang batalyon dyan, paano mo labanan, saan ka lulusot, saan ka dadaan, magaling si Ramos sa ganon. Pero si General Torre pa lang ang first ever na isang PNP, no, o miyembro ng pulis na nakapag-isip na ito, kubkubin natin yung lupa, gamitan natin ng heartbeat detector, malaman natin kung nasaan. Si General Torre pa lang po ang nakakagawa niyan. Kaya alam po natin kung ano ang mga nagawa ni PBBM at ni General Torre para sa ating bansa. Kaya alam ko po kung ano ang paglalagyan ni PBBM kay General Torre. Meron tayong aabangan. Di ba? Oo, meron tayong aabangan, mga kababayan. Ang mahirap sa kanya, daming maka-Duterte na nakapwesto pa, kaya talagang matinding screening. Totoo yan, sa totoo lang mga kababayan, no? Totoo yan kay PBBM, kaya aantabayanan po natin at aabangan natin kung ano na naman ang tawag sa grupo na bubuuhin ni General Torre sa pamamagitan kay PBBM. Di ba? Naku po, delikado yan, mga kababayan. No? Alam nyo, sa totoo lang, napansin ko talaga, bakit nagkataon? Bakit nagkataon na kung saan si Bato nilabasan ng warrant ng ICC according kay Boying Rimulya ay bigla namang bumalik si General Torre. Nako po. Abangan na lang po natin Good morning po sa inyong lahat dyan. Good evening, good afternoon. Abangan na lang po natin mga kababayan kasi ang pagkakaalam ko si General Torre po ay balik serbisyo na. Nako po, Diyos mio marimar. Nako, si Bato baka mag-wig na yan o di kaya magkubkob na ng lupa yan. Di ba? Oo, at magtago yan. Sabi ko nga, kahit magkubkob ka ng lupa, kung ganyan ka namang kalaki, makikita ka pa rin.
Diyos ko. Okay lang sana kung sa putik ka magtago. Hindi ka mapapansin. Titigas ka naman. Yeah? Okay lang sana kung simintuhin mo yung sarili mo, ulo lang ilabas mo, susubuan ka na lang. Yeah? Nako po, mga kababayan. Diyos mio, Marimar.